Ang brutal na pagpatay sa isang private rent-a-car lady driver noong 2020 ang isa sa mga pinaka-nakakagimbal na unsolved crime cases dito sa Pilipinas. Sa gitna ng mahigpit na lockdown noon, ang dapat sana'y ordinaryong sideline na biyahe ay nauwi sa isang madugong misteryo. Isang kasong nabalot ng akusasyon ng paghihiganti dahil sa selos at pantatraidor at nasundan pa ng insidente ng pagdukot at muling pagdanak ng dugo. Balikan natin ang kaso ni Jang Lucero. Bago ang pandemya, ang 34-year-old na si Jingle Jang Lucero o kilala rin bilang Robin Jang Lucero ay nagtrabaho sa isang high-end bar sa Quezon City. Subalit na magsara ito dahil sa lockdown, kinailangan niyang humanap ng ibang paraan para kumita. Ginamit niya ang kanyang bagong biling sasakyan, isang regalo niya sa sarili para sa kanyang kaarawan, upang magsimula ng private car rental service. Sa social media niya ito madalas ipinopromote at doon siya nakakakuha ng mga kliyente. Noong gabi ng June 28, 2020, tumanggap si Jang ng booking mula sa social media. At ang biyahe ay mula lang sa kanila sa Calamba, Laguna, papuntang Hilpuyat sa Makati. Ayon sa nooy girlfriend at live-in partner ni Jang na si Mea Amatorio, 24 years old, bandang 9:40 PM daw nang gumayak si Jang para sa booking. Kinwestiyon pa nga daw ni Amatorio kung bakit ganon nakalate at ayon sa conversation ni na Jang at ng kliyente, 3 daw ang magiging pasahero at nagmamadali na ang mga ito. Ilang minuto matapos makaalis ng girlfriend, tinetext at tinatawagan umano siya ni Amatorio pero hindi ito sumasagot. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya. Hindi daw ito si Jang, kundi isang pulis na sinabihan silang agad na tumungo sa police station. Bandang 10:24 ng gabing yon, isang concerned citizen ang nakapansin ng isang sasakyang tila iniwan sa madilim na bahagi ng Bukal Bypass Road sa Barangay Maunong, Calamba City, Laguna. Agad niya itong inireport at nang dumating ang mga otoridad, tumambad sa kanila ang isang nakakilabot na eksena. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Jang Lucero sa driver's seat. Ayon sa medical legal examination, nagtamo siya ng 52 sak sa kanyang leeg, dibdib at katawan, at marami sa mga ito ang tumama sa kanyang internal organs, pati na sa kanyang puso. Halos walang bakas ng dugo sa labas ng sasakyan, kaya ang agad na teorya ng mga investigador ay mismong sa loob siya na trap at paulit-ulit na pinagsasak nang wala ng paraan para makatakas. Dahil walang nawala sa kanyang mga gamit, mabilis na naalis ng pulisya ang motibong pagnanakaw. Sa halip, sa paggulong ng kanilang investigasyon, mas tumutok sila sa posibilidad ng personal na galit, isang love triangle o crime of passion. Sinimula ng mga investigador na halughugin ang social media accounts ni Jang at ang mga group chats kung saan siya aktibo. Doon nagsimulang mabuo ang kanilang unang mahalagang lead. At sa pamamagitan ng CCTV footage sa ruta ng kanyang biyahe, natukoy ng mga otoridad ang 3 pasaherong sumakay sa sasakyan niya noong gabing yon. Isa sa kanila ay isang babae na may kapansin-pansing tattoo sa likod. At ang tattoo na yan ang naging susi. Sa pagkukumpara ng mga kuha sa CCTV at mga larawan sa Facebook, nakilala ng pulisya ang babae bilang si Ann Sheila Montes Bellarmino, ang dating nobya ng kasalukuyang partner ni Jang na si Mea Amatorio. Noong July 3, 2020, agad na inaresto ng PNP si Bellarmino at ipinakilala siya bilang umano'y mastermind sa pagpatay. Ayon sa mga investigador, selos ang pangunahing motibo at pinaniniwalaang may at least 4 na tao pa siyang kasabwat. Noong gabi ng krimen, nagpanggap umanong mga kliyente sina Bellarmino at 2 pang lalaki. Nang sunduin sila ni Jang sa tapat ng isang fast food chain, sumakay umano si Bellarmino sa harapan at ang 2 lalaki sa likuran. Kilala daw ni Jang si Bellarmino dahil ex nga ito ng kanyang girlfriend
Kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyari nang nakita siya ni Jiang o kung nakilala ba siya nito dahil nakamask ang lahat noon dahil nga sa pandemya. Ilang minuto matapos makaalis si na Jiang, may nakunan din sa CCTV na isang sasakyan na sumunod sa kanila at hinihinalang ito ang getaway vehicle nila Bellarmino at na may 2 tao itong sakay. Teorya ng mga investigador, pinahinto si Jiang sa bypass road at saka hinawakan ng isang sakay niya sa likod ang kanyang kanang kamay. Kasunod noon ay pinagsaksak siya ng isa pang sakay sa likuran, habang hawak pa rin ng isa pa ang kanyang braso, na kalaunan ay nagkaroon umano ng bali dahil sa puwersa at kanyang panlalaban. May hinala ang mga pulis noon na pati ang sakay sa harap ay umatake rin, pero hindi ito nakumpirma. Matapos nito, sinundo umano ang 3 suspect ng kanilang getaway vehicle. Mariin namang itinanggi ni Bellarmino ang mga akusasyon. Ang sabi noon ng mga otoridad, may mga witnesses daw na positibong kumilala kay Bellarmino at sa iba pang suspects, at mukhang solved na sana ang kaso. Subalit 10 araw lang lumipas, noong July 13, 2020, nagulat ang lahat nang iniutos ng piskalya ang agarang pagpapalaya kay Bellarmino dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Bagamat malinaw na may krimeng nangyari, wala umanong sapat na forensic proof para direktang iugnay siya sa pagpatay o planong pagpatay kay Jiang. Ang pamilya naman ng biktima, nagpahayag ng sarili nilang teorya. Hayagan nilang sinabi na sa tingin nila ay may kinalaman ang girlfriend ni Jiang na si Mea Amatorio sa pagkamatay nito. Iginiit nila na sinasaktan umano ni Amatorio si Jiang at madalas silang mag-away. Agad naman itong mariing pinabulaanan ni Amatorio sa isang interview. Aniya, masakit daw para sa kanyang akusasyon at akala niya raw ay magkakakampi sila ng pamilya ni Jiang na makikipaglaban para sa hustisya. Dahil wala namang sapat na ebidensya, wala rin sapat na rason ang mga otoridad para arestuhin o kasuhan si Amatorio. Matapos mapalaya ni Bellarmino ay tila nanahimik din ang kapulisan tungkol sa kaso at wala nang nabalitang na aresto pang suspect. Lumipas sa mga araw at unti-unti na rin itong nawala sa balita hanggang noong July 29, 2020, na i-report na ang nooy partner ni Jiang na si Mea Amatorio at ang pamangkin nitong si Adrian Ramos, 23 years old, ay sapilitang dinukot mula sa kanilang bahay sa Baay Laguna bandang 12:00 ng tanghali ng nasa 10 armadong lalaki. Nakunan ng video ang insidenteng ito. Marami ang nagduda sa nangyari at sinabi na palabas lang daw ito ni Amatorio para makatakas at makapagtago sa krimen na ginawa sa kasintahan. Subalit madaling araw ng July 30, natagpuan na ang bangkay ni Adrian Ramos ilang metro lang ang layo kung saan natagpuan ang katawan ni Jiang. Nakagapos ang kanyang mga kamay, nakapiring ang mga mata at tadtad ng sak. May nakakabit din sa kanyang karatula na nagsasabing, "Mamamatay tao, pusher at hoodlum ako. Huwag tularan." Ayon sa pamilya ni Ramos, wala daw silang maisip na gagawa noon sa binata at wala din silang alam na kinasangkutan nitong trouble. Simple at tahimik lang daw ang buhay nito at nagtatrabaho bilang crew sa isang fast food restaurant. Ang tanging kontrobersya lang na kumalat noon ay may romantic na relasyon daw si Ramos at tiyahin nitong si Amatorio, pero never itong napatunayan. Samantala, si Mea Amatorio ay naglaho na parang bula at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatagpuan. May mga kumalat nun sa social media na video at larawan umano ng babae, pero muli, hindi naman ito napatunayan. Ang pagkawala ni Amatorio ay nagdulot pa ng mas maraming tanong. May mga naniniwalang siya ay pinatahimik ng tunay na mga salarin.
May iba namang naniniwala na ang pagdukot ay bahagi ng paghihiganti dahil sa nangyari kay Jiang. Meron pa ring ibang nag-iisip na baka matagumpay nang nakapagtago ang babae. Dahil sa tumitinding galit ng publiko at tila sunod-sunod na pagkakamali sa investigasyon, nanguna na ang National Bureau of Investigation o NBI para sa mas malalim na pag-iimbestiga. Noong October 2020, may isang hindi pinangalanang individual ang isinailalim sa kustodiya ng NBI. Ayon sa kanila, sa pag-search sa bahay ng taong ito, na-recover nila ang isang cellphone na pinaniniwalaang pag-aari ng isa kina Amatorio o Ramos. Itinuring itong isang malaking break sa kaso at posibleng susi para sa wakas ay malutas na ang dobleng krimen na ito. Sa kasamang palad, wala nang sumunod na update tungkol dito. 6 na taon na ang nakalipas pero wala pa rin nahahatulang mastermind. Hindi pa rin natutukoy ang iba pang umano'y suspects. Ang armadong grupong responsable sa pagdukot at pagpatay ay nananatiling isang misteryo. At hanggang ngayon, wala pa rin ni isang tao ang naaaresto para sa nangyari kay Jiang Lucero. At ang kanyang mga mahal sa buhay ay nananatiling uhaw sa hustisya. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Share nyo lang ang opinion nyo dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo po sa aking videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!